Tumayo na po tayo mga mahal na kapatid. Maraming Diyos, salamat po ng marami sa iyo, Ama. Nasapit namin muli ang pagsamba. Salamat po sa biyaya ng iyong banal na Espiritu na aming nadarama sa aming mga pag-awit ng pagpupuri sa iyo. Salamat, Ama. Inaaliw mo ang nalulumbay naming mga puso. Ibasa'y nalalaman mo ang aming abang kalagayan sa kasalukuyan. Kung paano kami nakikipagbaka ng mga pag-uusig at mabibigas na mga pagsubok ng pananampalataya. Salamat, Ama, sa kabila ng aming abang kalagayan. Meron kaming ganitong mga pagsamba. At sa bawat pagsamba namin, wala man kami sa loob ng iyong tahanan. Ipinadarama mo sa amin. Pinahahalagahan mo ang aming mga paglilingkod sa iyo. Salamat, Ama. Tunay na napakabuti mo. Hindi mo kami pinababayaan. Ang aming pag-asa, nananatiling matatag. Iglesia ni Cristo kami hanggang ngayon. Nasa amin ang pangako na buhay na walang hanggan. Pagdating ng takdang araw, magmamana kami ng malwalhating buhay doon sa bayang banal. Yun ang nagsisilbing kaaliwan namin. Yun ang inspirasyon namin, Ama, habang kami nakikipagbaka sa mundong ito. Salamat, Ama, ng marami sa iyo. Hindi mo kami iniiwan. Ikaw ang laging nangangalaga sa amin. Nabubuhay kami sa ilalim ng iyong pagkukupo. Purihin ka aming Ama. Sinasamba ka ng aming mga abang kaluluwa. Pakitanggapin mo kaming magkakapatid. Wala kang itatakwil sa amin. Maawa ka po, Ama. Lahat kami muli naming tanggapin ang pagpapalang espiritual na laan para sa amin. Panginoong Yesus, salamat ng marami sa iyong tulong at alalay sa amin araw-araw. Dumarating kung minsan sa amin ang mga panlulumo at panghihina. Salamat, agad kang tumutulong sa amin. Inaalalayan mo kami. Binibigyan mo kami ng lakas. Tinatanglawan mong aming mga puso. Hanggang ngayon narito kami. Nakaharap pa rin kami sa iyong banal na harapan. Nagpapatuloy sa aming mga paglilingkod. Purihin ka, Panginoong Hesus. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Ipamagitan mo po kaming muli sa Ama. Tanggapin ang aming mga pagpapasalamat. Ama, mamalagi kaming nakaugnay sa diwa't layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Salamat po na nanatili sa puso namin ang mga aral na kanilang itinuro sa amin. Nagsisilbing ilaw at gabay namin sa aming paglalakbay patungo sa aming kaligtasan.
Maawa ka po. Ganap na maitalaga namin ang aming mga sarili, ang aming mga puso sa pagtanggap ng iyong katotohanan. Magalang po naming hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Mga mahal na, ang mga tao po sa mundo ay maaaring ulitin sa dalawang kategorya. Ang mga taong minamahal at pinangangalagaan ng Diyos at ang mga taong kinapopuotan niya. Napakahalaga po na malaman ng tao ang kalagayan ng relasyon niya sa Diyos. Kaya pag-aralan natin ang paksang ito na totoong napapanahon. Sapagkat maraming mga tao sa mga panahong ito ay nagdaranas ng matinding kahirapan at kakapusan sa pangangailangan sa buhay. Lalo pong magiging kahabag-habag ang magiging kalagayan ng tao kung sa ganitong sitwasyon ng buhay ay makabilang pa siya sa mga taong kinapopuotan ng Diyos. Ang gayong mga tao ay tiyak na walang maaasahang tulong na mula sa Diyos. Kaya lalong magiging madilim at miserable ang kanilang buhay. Kaya upang makatawid na payapa araw-araw sa mabigat na buhay sa mundo, kailangan po na matiyak ng tao na siya'y kabilang sa mga taong minamahal at pinangangalagaan ng Diyos. Ayon po sa Biblia, sino po ang mga taong minamahal ng Diyos? At sino ang mga kinapopuotan niya? Sino ang mga taong minamahal ng Diyos na kung tumawag sa Kanya'y pinakikinggan niya at sinasagot? Sa awit 4:3, ang sabi ng Biblia, dapat ninyong malamang itinalaga ng Panginoon ang matuwid. Kapag tumatawag ako sa Kanya, siya'y nakikinig. Sino po ba ang nagsasalita sa talatang ito? Si David na hari noon sa Israel na siyang unang bayan ng Diyos. So makatwid po, mga kapatid, ang mga taong kabilang sa bayan ng Diyos na matuwid ang siyang minamahal at pinangangalagaan. Ano ang katunayang sila'y mahal at pinangangalagaan ng Diyos? Kapag sila'y tumawag at nanalangin sa Diyos, sila'y pinakikinggan at sinasagot ng Diyos. Noon pa po ay patakaran na ng Diyos na magbukod ng mga taong binibigyan niya ng karapatan na maglingkod sa Kanya. Na kung tumawag sa Kanya, pinakikinggan at sinasagot. Noong tumalikod ang Israel sa Diyos, nagpatuloy po ba ang paghirap at pagpili ng Diyos ng mga tao para sa Kanya? Sa panahong Kristiyano, opo. Maliwanag ang pahayag ni Apostol Pablo sa Colosas, sa 3:12, sa unang bahagi, at 15, kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya, at pinili para sa Kanya. Sino po ba ang tinutukoy ni Apostol Pablo na hinirang ng Diyos, minamahal at pinili para sa Kanya? Ang sabi niya, kayo ay tinawag sa iisang katawan. Alin po ba ang tinutukoy na iisang katawan? Sa Colosas 1:18, alam natin yan, mga kapatid. Ang iisang katawan ng unong si Kristo ay ang Iglesia. Ano pangalan ng Iglesia katawan ni Kristo? Alam din po natin yan sa Roma 16:16, Iglesia ni Kristo. Sa makatwid, ang mga kaanin po sa Iglesia ni Kristo, ang mga hinirang at pinili ng Diyos sa panahong Kristiyano. Ano po ang kanilang katangian? Ayon sa Biblia, sila'y minamahal ng Diyos. Paano po ang ibang mga tao sa mundo?
Paano po ang mga taong hindi kabilang sa Iglesia ni Cristo? Ano po ang kalagayan ng mga taong nasa labas ng Iglesia ni Cristo na siyang kalagayan din natin noon nung hindi pa tayo tinawag at pinili ng Diyos sa Iglesia. Sa Efeso 2:1-3, ang sabi ni Apostol Pablo, noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. Ang totoo, tayong lahat ay dati rin namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman. At sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopuotan ng Diyos. Ito po ang kalagayan ng mga taong hindi kabilang sa Iglesia ni Cristo. Ito rin po ang ating kalagayan noong hindi pa tayo kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa Roma 5:10, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos. Kaaway. Kung gayon, napakapalad po natin. Sapagkat inibig ng Diyos na tayo makasama sa mga taong hinirang at pinili niya upang pag-ukulan niya ng kanyang pagmamahal. Gaano po ito kahalaga, mga kapatid? Lalo na sa panahon ito ng matitinding mga suliranin sa buhay. Kapag tayo ay tumawag at nanalangin sa Diyos, pinakikinggan niya tayo at ipagkakaloob ang ating hinihiling. Mga kapatid, maliit na bagay ba yun? Maliit na bagay ba yung biyaya na ating tinanggap? Eksklusibo ibinigay ng Diyos sa mga taong kabilang sa kanyang bayan? Anong bagay ang magiging kulang sa iyo kung ang Diyos ay kasama mo at siyang nagmamahal at nagagalaga sa iyo? Paano ka mapapahamak? Ang sabi nga ni David sa awit 23:1, ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ano ba yung pastor? Yung pastor ang siyang nangangalaga sa mga tupa ng buong pagmamahal at pagmamalasakit. Ganyan tayo, mga kapatid. Tayo na kabilang sa bayan ng Diyos. Ang bayan ng Diyos sa panahong ito'y ang Iglesia ni Cristo. Ang Panginoon ang ating pastor. Kaya hindi tayo magkukulang ng anumang mabuting bagay. Isipin ninyo kung gaano kadakila ang biyayang ito na kaloob ng Diyos sa atin. Ngunit ano po ang inaasahan ng Diyos sa atin? Na mga hinirang niya upang mamalagi ang pagmamahal niya sa atin. Isaiah 63:8, sabi ng Diyos, sila ang bayan ko na aking hinirang. Anong inaasahan ng Diyos? Kaya hindi nila ako pagtataksilan. Narinig ba niyo yun, mga kapatid? Kaya wag nating pagtataksilan ng Diyos. Ito po ang naging pagkakamali ng Israel noon. Nagtaksil sila sa Diyos. Huwag natin silang tutularan. Paano nila ginawa ang pagtataksil sa Diyos? Pag binasa natin ang Ikalawang Kronika 29:6-7, sa pamamagitan ng pagpapabaya sa mga pagsamba. Nagkasala ang ating mga magulang, hindi sila naging tapat sa Panginoon na ating Diyos. Ano ba ang kahulugan ng tapat? Yun ang sumusunod. Pero ang Israel, hindi naging tapat sa mga nagtaksil. Paano? Kanilang sinalikuran siya ang kanyang templo. Sinalikuran nilang templo. Ano ibig sabihin nun? Hindi na rin sila nagdala ng handog na susunugin sa dakong banal ng Diyos ng Israel. Ano po yan? Yan ang pagsamba noon ng Israel sa Diyos. Hindi na nila ginawa yun. Itinigil na nila ang pagsamba. Pinabayaan nila ang pagsamba sa Diyos. Ano ang katumbas nito sa harap ng Diyos? Kawalan ng katapatan o pagtataksil sa Diyos. Kaya hindi po nakapagtataka
Kung sa ating panahon ay mayroong mga kapatid na hindi tinatamasa ang pagmamahal ng Diyos. Manapa'y pinababayaan sila ng Diyos. Nangyayari sa kanila ang mga nangyayari sa mga tao sa sanlibutan. Nadadamay sila sa sumpa ng Diyos sa sanlibutan sapagkat hindi sila naging tapat sa Diyos. Pinabayaan nila, itinigil ang pagsamba sa Diyos. Katulad ng ginawa ng Israel noon. Mahirap pong ating kalagayan kahit pa. Meron ba kayong narinig, mga kapatid? Meron ba kayong natatandaang itinuro ang KRD nung sila'y nabubuhay pa? Na kung mahirap ang ating kalagayan o kaya ay mayroong panganib, ay pwede na nating iwan at itigil ang mga pagsamba. Hindi ba ang madalas nating naririnig, anuman ang mangyari, anuman ang ating sitwasyon, wag nating pababayaan ng pagsamba. Ipagpapatuloy natin ang mga pagsamba. Pagtatalagahan natin ang pagsamba. Ipagpapauna natin ito. Higit kanino at sa anumang bagay. Di ba ganyan ang ating kinanggap na aral ng Diyos na itinuro ng sugo at ng kapatid na Heranio Manalo? Opo, totoo, napakahirap ng ating kalagayan sa kasalukuyan. Hindi lamang ang matinding pag-uusig sa atin ang nagsisilbing alalahanin natin sa buhay. Idagdag pa po ang mga kasalukuyang mabibigat na suliranin. Lalo na ang kahirapan, mga kalamidad at mga salot. Subalit mga kapatid, pinabayaan ba tayo ng Diyos? Tayo na hindi tumitigil sa mga pagsampa. Opo, napakahirap ng ating kalagayan, pero hindi tayo tumigil sa pagsamba. Hanggang ngayon, nagpapatuloy tayo sa pagtatalaga sa mga pagsamba kahit anong ating maranasan. Pinabayaan ba tayo ng Diyos? Hindi. Marami sa atin hindi man sagana sa buhay. Subalit hindi naman itinutulot ng Diyos na tayo magkulang ng anumang mabuting kailangan. Hindi tayo nadadamay sa mga malalagim na nangyayari sa daigdig. Tulad ng mga kalamidad. Marami mang kaligalagan sa buhay. Pero payapa at panatag tayo sa piling ng Diyos. Papatuloy sa paninindigan sa pagsunod sa Kanya. Kaya pa natin ito nagagawa? Dahil sa ating sariling lakas o abilidad? Hindi. Lahat po ng ito ay resulta ng pagmamahal at pangangalaga ng Diyos sa atin sapagkat mga hinirang niya tayo. Hindi niya tayo pinababayaan sapagkat hindi rin natin siya pinababayaan, lalo na ang mga pagsampa sa Kanya. Pakalapit na po ng araw ng pag-uwi. Abot-tanaw na ang ating kaligtasan. Sino po ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na mamamalagi sa proteksyon ng Diyos at nakatitiyak ng Kanyang mga pangako? Ang mga patuloy na nagtitiis at nananalig sa Diyos, katulad ng binabanggit sa Hebreos 6:10-12. Ano ang panawagan ng Diyos sa atin? Lalo na ngayong napakalapit na ng araw ng paghuhukom. Ang sabi ng Biblia, tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. Anong dapat na patuloy nating panaligan sa Diyos? Ang sabi ng Biblia, makatarungan ang Diyos. Hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ay pinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. So makatuwid mga kapatid, hindi po mawawala ng kabuluhan ang lahat ng mga pagtulong at pagmamalasakit ninyo sa mga kapatid na kapuspanan at nangangailangan. Hindi masasayang ang lahat ng ating mga sakripisyo at mga pagsasakit sa kapakanan ng ating paglilingkod sa Diyos. Ano lamang po ang tagubilin sa atin na dapat nating gawin upang malubos ang ating tagumpay? Sabi ng Biblia, ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang sa wakas ang bawat isa sa inyo. Pansinin niyo mga kapatid,
hanggang wakas, dapat tayong patuloy na magsikap. Bakit? Upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Ito po sana, mga kapatid, ang buong pagkakaisa na maisakatuparan natin sa ating buhay habang hinihintay natin ang mabilis na pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Tulungan nawa tayo ng Ama na buong pagtitiis at pagtsitsaga na maitaguyod natin ang mga paglilingkod sa Kanya hanggang wakas. Ano man ang taglay nating mga suliranin, iba't ibang alalahanin sa buhay, ang mga kahirapan at karamdaman, ang mga kaapihan at kalumbayan, ilagak nating lahat sa Diyos ngayon sa pamamagitan ng panalangin. Narito siya, mga kapatid. Kanina pa naghihintay ang Diyos. Mula sa langit na kanyang tahanan, nagmamasid ang ating Diyos. Kung sino ang lalapit at hihibik sa Kanya. Ano ang katunayan naghihintay siya sa ating mga panalangin upang tayo pagpalain? Ano po ang panawagan ng Diyos sa Kanyang bayan na dapat magsilbing inspirasyon sa atin? Sa Isaiah 65:1 hanggang 2, ang sabi ng Diyos, nakahanda akong sagutin ang panalangin ng aking bayan. Ngunit hindi naman sila nananalangin. Nakahanda akong magpakita sa naghahanap sa akin. Ngunit hindi naman sila naghahanap. Sinasabi ko sa bansang ayaw tumawag sa akin, narito ako upang ikaw ay tulungan. Buong maghapon, nakaunat ang aking mga kamay. Napansin ba ninyo ang hinanakit ng Diyos? Sa ibang mga lingkod niya, ang sabi ng Diyos, hindi naman sila nananalangin. Hindi naman sila naghahanap. Baka hindi sila sumasampalataya. Baka kulang ang kanilang pananalig. O baka naman sila'y nagiging mga palalo na umaasa na lang sa kanilang sariling karunungan at sa kanilang sariling diskarte. Huwag. Ang sabi ng Diyos, hindi naman sila nananalangin. Hindi naman sila naghahanap. Ano ibig sabihin ng Diyos? Kailangan tayong manalangin. Hanapin natin ang Diyos. Lalo na kapag tayo narito sa pagsamba. Gaano kasabi kang Diyos na tulungan tayo? Ang sabi niya, buong maghapong nakaunat ang aking mga kamay. Sinasabi ko, narito ako upang ikaw ay tulungan. Halina kayo mga kapatid. Lumapit na tayo sa Diyos. Magdaramdam siya sa atin kapag hindi tayo lumapit at nanalangin sa Kanya. Ibinibigay namin sa inyo ang maikling sandali upang ilagak ninyo sa Diyos ang inyong mga dalain sa buhay. Alam namin, marami kayong mga sinusumbok sa Kanya. Mga nagpapahirap ng inyong kalooban. Ang mga kalumbayan ng buhay. Yan ang buhay natin sa panahon ito. Wala nang tayo itinakwil at inilayuan ng mga dati nating kasama sa paglilingkod sa Diyos. Ang iba'y mga mahal pa natin sa buhay. Naging malungkot ang ating buhay sapagkat nasanay tayo. Masaya tayong tumutupad ng ating tungkulin. Pero nasadlak tayo sa ganitong kalagayan sapagkat pinili nating sundin ang Diyos. Pero yun ang tama. Yun ang kalooban ng Diyos. Nangahulugan man na tayo'y nagdurusa sa mga panahon ito. Pero ang Diyos, lagi namang nakaabag sa atin. Lalo na sa ganitong mga pagsamba. Kaya wag tayo papayag na hindi tayo makapagsagawa ng ating mga panalangin. Ano man ang nagpapahirap ng ating kalooban, ihibig natin sa Diyos.
at humingi tayo ng kaaliwan. Kanina pa'y narito na siya. Ginagala na niya ang kanyang espiritu. Tinitingnan niya sino nangangailangan sa kanya. Naghihintay ang Diyos na tayo maglakad sa kanya ng ating tiwala. Maawa sana ang Ama. Ibus niya sa ating pagsamba ang saganang biyayang espiritual na kailangan ng ating mga kaluluwa. Tumayo kayo mga kapatid at tayo mananalangin. Ama namin Diyos, salamat ng marami Ama. Nasapit namin muli ang pagsamba. Salamat po. Narinig namin muli ang iyong mga salita. Nagsisilbing lakas namin sa buhay na ito para magpatuloy sa aming paglilingkod sa iyo. Nakikipagbaga kami ng maraming mabibigat na mga pagsubok, mga pag-uusig na dati hindi namin naranasan. Mahigpit na pag-uusig. Halos makabitiw ang iyong mga anak. Sa ganitong mga pagsamba, dito namin isinisigaw sa iyo ang laman ng aming mga puso. Halika na Ama, nasasabi kami sa iyo. Kailangan ka namin. Huwag mo kaming pauwiin na hindi namin nadama ang iyong pagmamahal. Lalo kaming magiging kawawa. Wala nang magaling tumulong sa amin. Ikaw lang aming Ama, ang aming inaasahan. Tingin mo ang daig ng mga magulang. Mga magulang na laman ng panalangin ng mga anak. Kung paano sila tumatawag sa iyo. Halos araw-araw. Halos oras-oras ng buhay namin. Sinasambit lang ng aming mga bibig. Ama! Aming Ama, ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming saklolo. Huwag mo kami bibitiwan. Ang aming mga anak, patuloy mo silang gamayan. Kung nagsisikap man sa buhay na ito, huwag silang magpakalabis. Higit na pahalagahan nila ang mga paglilingkod. Huwag nilang pababayaan ang mga pagsamba. Huwag silang magtataksil sa iyo. Kaming mga magulang na narito, kasama ang aming mga anak, ang aming buong sambayan, ipinangangako namin sa iyo na may pagsumpa. Hindi kami magtataksil sa iyo. Mangyari na ang mangyari. Dumating na ang dumating. Pero hindi kami magtataksil sa iyo. Hindi ka namin pababayaan. Kahit kami mahirapan at kahit kami gumapang, itutuloy namin ang mga paglalakbay patungo sa bayan mo na. Magsisikap kami sa abot ng aming makakaya. Gagawin namin ang lahat. Huwag mo na kami pababayaan. Aming Ama, huwag mo kaming pababayaan. Kahit anong mangyari, huwag mo kaming pababayaan. Hayaan mong paisatsat namin ang paglilingkod sa iyo hanggang wakas. Wakas man ang aming buhay o wakas ng mundong ito. Ang mahalaga'y matapos namin ang aming takbuhin. Magbana kami ng buhay na walang hanggan. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, maawa ka sa amin.
Palalayan mo pa po kami. Bantayan aming mga puso. Walang sino man sa amin ang maging panalo. Kundi tulungan mo buong kababa ang loob naming sundin ang lahat ng iyong mga aral. Mga aral na itinuro ng iyong suko. Sapagkat ito maghatid sa amin sa buhay na walang hanggan. Aba, huwag mo pababayaan ang mga may sakit. Alalahanin mo sila sa pagsambag ito. Pagalingin mo sa kanilang mga karamdaman. Bigyan mo pa ng buhay at lakas. Lalo na ang kapatid natin. Mga nasa kulungan. Di namin nalilimot, dinalangin ang aming mga kapatid. Payagan mo po. Dumating ng araw ng kanilang paglaya. Makapiling na po nilang muli ang kanyang pamilya. Nananalig kaming lubos, Ama. Narinig po ang aming mga panalangin. Di mo kami pababayaan. Mga anak mo kaming kabilang sa bayan mo. Lubos kaming nananalig. Ikaw ang laging nakasubaybay sa buhay namin. Ikaw ang patuloy na magagalaga sa amin. Nihiling po namin ang lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus.